Hey everyone, you're listening to the Sisterhood Podcast. Woohoo! Hey guys, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat, sa ating mga viewers and Lahat ng klase ng listeners. viewers. Yes, kung nasaan man kayo, I hope you're all doing well and staying safe. Mhm. Alright, welcome back to us, sis. Uy, arte. May pag-ganun, kala mo hindi nagkikihit na 24/7, nakakasawa na nga. Hindi nakapagsalita. Hindi naka-react. Hindi mo po yun ina-expect. Welcome back to us. So, tawa ka po muna. So, yun. Alright. Welcome back. Alright, so tayo po ay nagpapatuloy sa ating pinag-uusapan. Si Ruth. Ano po yung sabi mo kanina? Yung Book of Ruth Ang sa buko. Bible mo po. Mapupunit na. Mapupunit na siya. Tinan mo Yung page, ilang page ba? naka-highlight, nakasulat. Dati, yung dati kong book, ang halos lumang-luma at gamit na gamit, yung Ephesians. Ay, diba, sa kasi pa Bible study. Yep. Ngayon, ito na, may bago na, Ruth. Ruth Ano na. kaya yung next Wala na space ako din dito. Tapos pero pag umiksa ng ganito sa kulay-kulay page, pa. naubos. Kinuha ko na nga yung dulo ng judges na page para kay Ruth. Anyway, yun lang po. Nag-enjoy Ganyan lang kami. karami talaga Yes. yung laman ng Bible when you dig deep into it, when you Yes. really try to learn about it. Ay, hindi lang pala ito. Hindi lang pala yung nakasulat na to eh. Meron pang. Kundi meron siya talaga mga historical backgrounds, may mga meaning, yung Yes. mga, Yep. may Yung mga natin words sa Ruth. na pag sinerch mo, ay iba pala yung meaning nito. Yes. Part pala ng culture. So, Yeah. it's really nice to dig deep in this book. Though, of course, the whole Bible. Pero, focus tayo kay Ruth. Book of Yep. Ruth. And so, ngayon, for this time, we're going to learn about Ruth. So, Alright. last time, pinag-usapan na natin ng medyo in-depth. Yes. In-depth na ba yun? Yep. Feeling ko. Yeah. Pero I believe, meron pa. Marami yes. pang pwedeng ma-discover kay Yes. Naomi. Kaya lang baka magtampo na si Ruth. Oo nga. Book of Ruth to, diba? Yeah. Naomi ng Naomi. So, we're Charis! going to move forward for now kay Ruth. But if you Yeah. have lessons at may mga iba kayo na mga na-research din Yes. Yep. that we don't know about, na hindi Mm. natin napag-usapan, you can share Comment it, Yeah, or share it. or message us in our Yeah. Facebook, ganyan, or Para- Spotify. There. Syempre, for additional knowledge. Yeah, yes. And we would love to hear about, maybe may hindi kami napansin. But Mhm. maganda kasi yun, may enlightenment. Wow! Mhm. Oo nga. No? Hindi ko nakita yun Yes. Yep. So, today, we're going to see and talk about a little bit some of the characters of Ruth. Nakita na natin mga nakita natin. characteristics Yes. ni Ruth dito throughout the book of Ruth. Yep. So, where should we start? Yeah. So, Sino sobrang muna dami si eh. Ruth? So, Okay. sa mga, baka may mga new listeners tayo dito Mhm. and they haven't heard the few or the first 2 episodes. So, would you please introduce us who Ako is pala Ruth? mag-i-introduce. Yes, because I thought of the question. Give and take. So, si Okay. Ruth ay daughter-in-law ni Naomi. So, yung mga nakaraang pinag-usapan natin, Naomi, she's the mother of Kilion and Malon. And she is the wife of Elimelech. At sila ay mga legit mga Israelites. Yes. So, sila ay galing Bethlehem sa Judea. At si Ruth naman, she's a Moabite. Yeah. So, galing, Foreigner. foreigner siya. So, nung sila Naomi, yung family ni Naomi at Elimelech, nag-transfer sa Moab Yep. for the sake of survival dahil may famine at that time sa Israel. Yeah. So, dun nila na-meet ito si Orpah and Ruth. And as the story goes on, si Ruth ngayon ay sumama sa kanyang mother-in-law nung nawala na yung kanyang husband. Lahat na nang meron sila doon sa Moab, nawala. Wala na. Zero out. So, sumama siya. Siya yung katangi-tanging daughter-in-law na sumama kay
Naomi. Kasi si Orpah, she went Bumalik back sa sa kanyang family. family sa Moab. Yes. So, with that, makita natin yung una agad, yung isang characteristic ni, Yeah. ni Mm. Naomi, ni Ruth. Ni Ruth. Um, Nasa chapter 1 yeah, yun. makikita natin agad siya. So, yun ay yung, what do you think Pagiging that is? loyal. Yeah. Yes. So, yeah, nung binabasa ko rin to, yung loyalty ni Ruth doon kay Naomi sa family ng kanyang asawa is malakas. Yung matindi, ganyan. So, makikita po natin yun sa Ruth chapter 1 verses 16 to 17. Are we the same? Yep. Yun. So, but Ruth replied, eto na yung pinapauwi na ni Naomi si Ruth at saka si Orpah. Pero ang sabi ni Ruth, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. 17, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, even if death separates you and me. Wow. Grabing Grabing loyalty attachment and Yes. loyalty and Yep. commitment Mm. na sa side ni Bakit Ruth. kaya? Ano kaya yun? Saan nanggaling yung loyalty na yun? Probably because yung, di ba, napag-usapan natin, yung relationship nila. Yes, I At agree. dun sa book na A Lineage of Grace, plug. Yes, from Dula's Yeah, book from Dula's by Francine Soul. Rivers. Yes. Yung dun sa book na yun, may kita na, kasi ginawan ni Francine Rivers ng parang Story. yung buong kwento ni Ruth, Naomi, at saka si Boaz. At doon, parang parehas tayo ng pagkaka-imagine. Alam mo yun? Parang, yeah. when you read the Bible, you imagine na ikaw ay nandoon sa lugar nila. Yes, super book yun. At ikaw yung super book, na ikaw yung nandoon. Yep. So, doon din kay Francine Rivers, sa point of view niya, talagang nag-build ng relationship. Yep. Close talaga sila. Naomi and Ruth. Yes, No? Naomi and Ruth. So, nakita talaga ni Ruth that Naomi's God is real. Yeah. Totoo. Kaya naman, dun siya, kahit naman po ako in own experience din, di ba? Kung sino yung talagang pinagkakatiwalaan mo, naramdaman mo yung love, yung care, syempre dun ka magiging loyal. So, at saka kung nasaan yung peace. Totoo. Probably nakita ni Ruth yun kay Naomi. Kasi, peace, kasi si Naomi, ano yung meaning ng name niya? Sweet and pleasant. Sweet and pleasant. So, ever since si Naomi, yung pananampalataya niya sa Panginoon, gano'n nakalalim. Pero dahil nga sa mga nangyari sa buhay niya, kaya nakaranas siya ng a little bit of rough road. Yeah, yes. Sa buhay niya. Kaya, yun, nasabi niya na, call me Mara. Siguro, but then, still, nandun yung faith niya at nakita yun ni Ruth. For sure. For sure yun. Kasi, kung ako, bagong Christian, tapos nakita kita po, yung pinagdaanan mo, ayun na yun. Kung makita man kita ganun, ay, ganito pala. Kung mababaw lang yung pagtitiwala ko sa Panginoon and yung hindi ko talaga nasubaybayan yung buong buhay mo, kung paano ka po tinulungan mag-mature, mag-grow ni Lord, mas stumble siguro ako. Kasi yung mga ginawa mo po noon, parang kung ako makita ko, parang out of the box. Yes. Parang, Christian ba to? Yun ng isang Yes. So, I think si Ruth talagang on her own, may personal relationship na siya sa Lord. So, when Naomi felt na gano'n, na bitter, sabi niya nga Mara, sumama pa rin siya. Yeah. Pero yung pagiging loyal niya from the beginning till the end of the story, nandun yung loyalty niya sa pamilya ni Ruth. Family ni Naomi. Yes. Kasi, parang ginawan nga ng story ni Francine, di ba? Parang nagbuo siya na a little bit of fictional idea na maaring yung magulang ni Ruth, sabi niya, dito ka na lang sa amin, muwi ka na lang dito, iwan mo na siya. Yeah, oo nga, diba? Syempre. Pero, dahil sabi niya, dito yung responsibility ko. Kasi ganun sa time nila, marriage, pagka yung babae kinasal sa lalaki, talagang dun na siya sa family ng lalaki. It's an addition to the family of the husband. So, yung responsibility niya, nandun na sa husband. Kaya, di ba, sabi ni Naomi, kapag, sige na, binibigyan ko na kayo ng laya, bumalik kayo sa magulang niyo.
wala na kayo responsibilidad sa akin. Parang yun yung gusto niyang sabihin doon. Mm. But Ruth, makita mo yung loyalty talaga. True. Super. Yung faithfulness niya Mm-mm. sa kanyang mother-in-law at the same time sa kanyang husband din. Oo Kasi, na. isipin mo, wala naman silang anak. Anong, Anong diba? tie? Parang kung titignan mo, wala Parang nang tie, pwede. walang anak, walang wala na anything. ring next na anak si Naomi. Kasi Oo sa nga, time hindi na. nila, pag namatay ang asawa, sasaluhin ng kamag-anak or the Yep. next anak. Mm. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng kinsman redeemer. Kasi Oo. ganun talaga yun. Kung sino yung kamag-anak mo, siya yung sasalo sa'yo. Yep. Wala But then, naman. wala naman. So, what's the Pero, point? yes. So, isang character bilang isang babae, dahil babae si Ruth, pero pwede ding i-apply ito for men out there, na yung loyalty talaga, yung practice natin, Mhm. tignan natin yung mga taong nakaka-deserve talaga nito. Yeah. So, Yes. what do you think other things na nakita mo dyan? Na character Mhm. ni Ruth. So, around chapter 2, dito na yung nakabalik na sila sa tawag dito, sa Judah. Israel. Yes. Nakabalik na sila ni Naomi. And then, of course, kailangan, dahil dalawa na lang sila, walang maghahanap buhay para sa kanila. Mhm. And Naomi is old. Siya na rin nagsabi sa chapter 1, matanda na siya, hindi na siya mag-aasawa. Kung magkaanak man siya, blessing. Ganon. So, Ruth is a hard worker. So, hindi Wow. lang pala lalaki yung pwedeng mag-work. Noon pa lang, dito sa Bible pa lang, pwedeng babae. Inaalaw ng Lord yon. Hindi yon curse, kundi blessing din yon na mag-work ang isang babae. So, hard worker siya. Tignan po natin sa chapter 2, verses 2 to 3. Sabi niya, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Verse 3, "So she went out, entered a field, and began to glean behind the harvesters. As it turned out, she was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech." Mhm. So, yung verb po doon na to glean, Mhm. sa dictionary and then in connection sa panahon nila noon, gleaning is the way to provide food for the poor. Wow. So, gleaning or to glean is a type of job For the poor. for the poor. So, katulad po nung nabanggit mo sa akin, si Ruth, parang sa Moab, she has good Probably. Yeah, Most probably. mukhang, yep. Kasi yun ang sa ano ni Francine sa kanyang story na Yeah. ginawa. Maring si Ruth mayaman. Yes, or may kaya, Or may ganyan. kaya. Well enough. Mhm. Nasa Moab siya, doon nga Yes, nagpunta land sila nila na yun diba? Yes, yeah. So, galing siya sa okay na family, Mhm. may kaya, mayaman. This is based on our imagination naman. Yes. So, tapos mag-glean siya. So yung puso niya doon na hindi, mataas ako. Mhm. Bibili ako ng lupa or Mhm. magma-manage ako. No. Mhm. Siya, nagpakumbaba siya, and yung kaya niya lang gawin, and nasa foreign land siya, wala naman siyang kakilala doon or anything. Yep. So, nakita mo talaga yung hardworking heart ni Ruth para sa kanila ni Naomi. Yes. Yung So, sa yun. ibang sa ibang word, kung sabi mo synonymous word ng hardworking, parang diligence. Diligent Oh, siya. yes. Wow. Masipag, masikap. True. Grabe, itong babae na to, siya yung tumayong provider Yes, that's true. nilang dalawa ni Naomi. Mm-mm. So, parang grabe yon. Yung sipag niya, ang sabi diyan, magmula sa isang klase ng harvest, if I'm not mistaken, barley, hanggang sa wheat harvest ata, I'm not sure. Nandun siya, nag-glean siya. So, talagang hindi siya nag-stop Yep. So, na yun. magtrabaho. Verse 7, "Please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She came into the field and has remained here from morning till now, Mhm. except for a short rest in the shelter." So, hindi Grabe. siya nag-aaksaya ng oras talaga, na yung sipag niya, hindi yun kasi para lang sa kanya Para sa Yung kanyang iniisip magulang niya din. pa rin si Naomi talaga. So, it's nice to have that kind of character and At sa sipag. ngayon, kailangan natin yun. Yep. Yung Yeah. sipag na yun. Although, sinasabi naman ng Lord, rest. Yes. Nag-rest naman siya. But then, yung sipag talaga, pagka wala ka talagang ginawa, wala kang aasahan.
Oo, Dahil yep. gleaning yung work niya, ano ba yung gleaning? Nagpupulot ka lang ng tira-tira Mm. eh. Yun yung pag may nag-harvest Oo, tas daw, nalaglag. tapos yung mga nalalaglag, yun yung Mm-mm. pupulutin mo lang. Mm-mm. So, pag may nag-harvest, ayaw magbigay, walang malaglag. Oo. Totoo yun. Oo. Kaya nga sabi ni Boaz, So, 'di ba? oo. Mag-leave kayo. Talagang sadyain Yes. yung mag-iwan. Kasi may mga ibang field at that time na talagang Bawal masinop din sila lahat. Wala silang tinitira. Pero dahil nandun sila sa field ni Boaz, so kaya nga sabi ni Naomi, 'di ba? Stay ka na diyan, Diyan, anak. oo. So, So yun. ito, singitan natin. Bakit Mm. kaya sa tingin mo? Si Elimelech may lupa, right? Oh, yes, Meron sila. siyang Doon, yep. lupa before silang umalis sa Before papuntang famine. Moab. Yes. So, kung may lupa sila Elimelech at bumalik naman na sina Naomi sa Judah, why do you think? Although alam na natin yung For the sake But- of everyone but then else. why does she glean on Sa other fields? Oh, Bakit yep. nandun siya sa ibang field? Bakit hindi sa field nila? Yun. So, based on research and yung nga yung ini-imagine mo. And then I think Francine Rivers also. Oo. Like, parang we found our author. Yeah, we found our author. Love it. Our author, yeah. So, we basahin love nyo her na kung may book kayong ganun. Francine Rivers. So, ang thinking namin po is, di ba po umalis sila? Famine kasi. So, yung lupa nila, yung pagmamayari nila, sa term natin ngayon, pwedeng nakasanla. Mm-mm. Hindi naman kasi nila madadala yung lupa, hindi kagaya ng up. Oh. Yung up na Kaya yung mga cartoon, balloons na. na dinala yung buong bahay, di ba, nilipad? Oo. But then, hindi naman pwedeng dalhin yung lupa. Yes. So, paano sila alis? Paano sila magta-travel? Oo. Wala silang pera. Yes. So, most probably, sinanla yon Yes. to someone else. Tsaka magkakaroon ba ng guardian redeemer? Oo, kung walang bibilhin. Yes, kung walang bibilhin, di ba? So, kaya yun yung idea po natin na Probably mortgaged. kaya si Ruth nandoon sa ibang lupa at nagiglean because hindi nila mapuntahan. Mabalikan. Yes. Paano nga nila babayaran yung lupa nilang nakasangla? Wala na silang pera. Yes. Diba? So 'di ba parang kung in now in today's time, yung pagiging actually ngayon lang din sa akin na pumasok yung humbleness ni Ruth and ni Naomi na rin na may lupa kami dito, ganyan. Yung parang hindi na nila inisip pa yon yung naging, anong tawag Yung dito? mga nawala. Minsan kasi Yes. nakafocus tayo maigi sa Sana wala. nawala sa akin. Ito yung akin, I like dapat it. Yes. to eh. Yep. Hindi dapat Lord, akala ko ba akin to? Oo. Minsan nandun na nga yung nangyari na eh. So, what are you going to do with that? Yes, kung nasan Doon ka sa ngayon nangyari na yun. sa sitwasyon mo. So, it's nice, no? To be a hard worker. Hardworking person. Kaya talagang, other than being a hard worker, ay may kita din natin doon. Another character niya ay loving siya talaga. Mapagmahal. Oh, yes. At mahal niya talaga si Naomi. Oo. Kasi din naman dito sa verse 10 and 11, sabi niya, chapter 2. Okay. At this she bowed down with her face to the ground. Kasi kausap niya si Boaz. She asked him, "Why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner?" Then Boaz replied, "I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people you did not know before." Grabe. Yes. So, yung iniwan mo ang lahat ng meron ka, lahat ng nakalakihan mo, Yeah. for another person is, I don't know what you can say about sign that. of love. Yeah. Yep. Ano ba? Hindi Hindi siya ko alam kung ano mababaw pang na iisipin love. mo. Kung ano, pag-ibig Yes. yun. Yeah. Talaga namang totoong pag-ibig. At yung dito sa verse 18 na sabi niya, pagkatas niya mag-glean ng field until evening. Then she threshed the barley she had gathered and it amounted to about an ephah. Ephah which pala. is Which is probably about, sabi rito, 30 pounds
or 13 kilograms. Isipin mo, si Ruth Bihira. buhat-buhat yun. 13 kilograms. Bibili nga Bigas lang nga bigas lang, ng diba? 2 kilos, sirap ng Ang bigat sinipin. eh. What more pa yung 13 13 kilograms? kilograms. At ang sabi niya sa verse 18, she carried it back to town and her mother-in-law saw how much she had gathered. Ruth also brought out and gave her what she had left over after she had eaten enough. Diba? Wow. Ikaw na nagbuhat, ikaw na nagtrabaho, tapos yung leftover mo, imbis na save mo yun para sa sarili mo the other day, the coming days, binigay niya pa kay Naomi. Kasi before yun, di ba yung pinakain siya ng Boaz? Sabi niya, "Halika, kumain Yes. ka." And then may natira siya kasi siya, parang pag-iisipin mo, di ba? Kumakain ka ng masarap tapos yung kapatid mo hindi kumakain. Yes. Parang naisip You're mo, the best. tira nga ako. Kaya nga, di ba, pag lumalabas tayo, Oh. sila ni Kai-date na nga. Yes. Yung nakaraan pa, di ba? May masayang bata. Kailangan yung mga kapatid din Oo. natin. Kahit Kung- ako nung Kung yung malayo. iba, natitreat natin, syempre, yung mga Mga kapatid kapatid mo, din. treat din. Kahit nung malayo ako dati, kapag minsan, syempre, titikman mo yung mga bagong bukas na Mm. restaurant, masasarap. Naiisip ko talaga po kayo Mm, dito. oo, Or nakakagilap sila ako. dad. Parang na, ano mo talaga, kasi mahal mo eh. Mahal mo yung mga tao na yun. Uy, mahal. Kaya So, you're thinking about Yes. Kaya si Ruth, Ganun din. wow. Grabe pag-ibig yun na parang Wow. ako sa sarili ko na gusto ko ding yung hinihingi ko din, dinedesire ko sa Panginoon, yung that kind of love. Yun. Pero, Ano naman na-apply ni naman Lord sa mga kapatid. Kaya ito, yung love talaga. So, pagka mahal mo talaga ang isang tao, You'll do it. anyone, you'll do everything Everything. for that person to make her life easier, 'di ba si Naomi? Yeah. Gagawin mo, magsasakripisyo ka ng maraming bagay. Maaaring Yes. sinakripisyo na yung balat niya, ha? Yung kulay ng balat niya. For sure. Kasi, day and day hanggang gabi. May payong ba nun? May bubong ba nun? Oo. For sure. Kaya nga, 'di ba sabi, magre-rest lang siya sa shelter. Saglit lang. So, talagang sinakripisyo niya yung kulay niya. So, Alright. kitang-kita yung pagmamahal. Yeah. Do you have Very- other characteristics very, ni Ruth na nakita dyan? Ako meron pa. Kanina lang yung biglang pumasok yung humbleness. Yung pagiging humble ni Ruth. And then, here in my notes, her complete surrender to God. Number 1. Hindi man number 1 kasi pangatlo ko na siya sinabi. Oo. But one of the characteristics. Yes, Yun. that I have found and learned Oo. sa kanya, yung surrendering control. Kasi po, di ba, binasa mo po yung 11. Kadugtong nun sa 12, sabi ni Boaz, "May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge." Mhm. So, yung part na yun, under whose wings you have come to take refuge, that is a sign of surrender na hindi ka para magsarili na own strength. Kaya ko naman to. Pwedeng na maisipin ni Ruth. Ako for sure maganda si Ruth eh. Oh, yes. Pwede niyang isipin na hanap na lang ako ng lalaki, Oo. ng new husband. Mhm. 'Di ba? But no, she took refuge under the wings of the God of Israel. So, Grabe yun. Lalim. hearing that, no, 'di ba po tayo as human being, yung releasing control and not having control of your life, your career, your future love life, That's hard. it's hard talaga. And I think for Ruth, may thought din siya na ganun. But, there's a complete surrender Yeah. sa under the wings of the God of Israel. Faith talaga din. Yes. Grabe, no? Grabe. Mhm. So, as a Christian woman, woman na, di ba, Wow. women. Woman. Lady. As a Christian lady, Sobrang arte mo ba naman? Di ka pa ba lady? as a Christian dalagang Pilipina, nilahat na, no? So, actually, yun yung mga nakita kong characters ni Ruth talaga. Ano yun? Yeah. Loyal, hard worker, Mhm. loving, and then surrender. Meron pa. Meron ka tingnan pa mo, po bang 13. i-add? Yung kasunod nung binasa mong 12. 13. Yes. Sabi niya, "May I continue to find favor in your eyes, my Lord," she said. "You have put me at ease by speaking kindly to your servant. Mm. Though I do not have the standing of one
of your servants. Kung makita mo Okay. yung sagot niya dito, Mm. it sounds virtuous. Wow. Diba? Kanina diligent and virtues. The Kasi, best. diba, kung isipin mo, pwede naman siya makipag-flirt. True. Ako naniniwala ko maganda siya. Oo, maganda siya. True. And they are in desperate need of money, of Money, saving. food, yes. 'Di ba? Desperado sila na maligtas sila, na maligtas sila sa kalagayan nila. But then sabi niya, nakipag-usap siya in a respectful way, respectful True. manner kay Boaz kasi Mm-mm. I believe talaga, siguro na-imagine ko yung sarili ko doon. Siguro pag ganun, yung minsan yung pag kailangan mo, tas nandiyan yung opportunity sa harap. Oo, si Boaz, di ba? Diba? Single. Single, Pwede si niya Boaz. seduce. Di ba siya, no? Namatay na yung asawa niya, widow na siya. So, it's not a sin anymore. True. But then, hindi yun yung nasa isip niya eh. Hindi magjowa. Yes. Actually, Sa turn wala. natin, Wala sa plan niya yung magjowa. Gusto niya lang mag-glean. Gusto niya mag-work, Maghanap buhay. magtrabaho. At sumama kay Naomi. Yes. At talagang mabubuhayin din si Naomi, buhayin siya. Wala sa isip niya yung mag-asawa, magjowa, ganyan. Wala. So, yung ma-in love. Oo. Kasi alam mo, kung natin, balikan natin yung Proverbs 31, the virtuous women. Di ba ang sabi doon yung nagtatrabaho, hardworking women. Yeah. Basahin natin. Proverbs 31. Di ba? Nandyan ka na po ba? Yep. Ito, andito na rin ako. Ito yung 15. Tingnan mo, 31:15. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plant a vineyard. Yung she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. Ano mo yung, she's a Proverbs 31 woman. Yeah, woman. a good example nito. Like yung anong tawag doon? Di ba yung Proverbs 31 is, wala ka may isip or parang walang certain character. So, ilagay natin yung character ni Ruth doon. Actually, Siya. a little trivia. Oh, I like In trivias. the Old Testament manuscripts, kasi ito Bible na to eh. Yep. Inarrange na siya in a chronological letter. So, yeah. magkahiwalay ang Ruth at Proverbs, right? Ang kasama Mm. ng Proverbs, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Yung mga poems, yung mga tula, Yep. and songs. But in the actual Old Testament manuscript, the book of Ruth came right after Proverbs. Oh. So, yung sinabi mo na yung Proverbs 31, walang example. And then, nagkaroon ng Ruth. meron pala talaga. So, si Ruth yun. Itong buong book of Ruth from chapter 1 to 4, this is an example of a virtuous woman. Grabe! And Ruth. Oh, Grabe. Ang So, galing ni Lord. makikita mo talaga kasi si Ruth, magmapa. she's not she's not maarte, she's dalagang, ano po yung sabi dalagang Pilipina, mahinin, yung conservative, yung after ko sabihin yung demure, decent. Yes. Yeah, she's a decent woman. Yeah. And not only decent, talagang makikita mo yung lahat ng character na hinahanap mo sa isang asawa. Yeah. Kaya nga sabi roon, yung habang nagiglean siya, parang nagtanong si, nabulol na ako, nung nagtanong si Boaz sa kanyang mga trabahador, sino yung babaeng yun? So, sinabi si Ruth yan, daughter-in-law ni Naomi. Kasi, bakit niya tatanungin kung sino siya? Marami namang nagiging, diba? Kung hindi siya interested. Kung hindi kasi niya nakita niya, yung this is a wifey material. Yeah. Redeeming love. So, kung gusto niyo maging wifey material for all our ladies out there, yes. Grabe, book of Ruth. It's not found in movies. It's found here in the Bible. Yes. So, si Ruth yan, she's a virtuous woman. Oh, okay. Meron ka pa ba? So, ako, kasi meron pa ako eh. Yun, yes. Yes. Yung sa'yo na po. Naubos na ba yung Oo. Hindi, meron kasi ako lang nakita rito.
when it comes to Naomi and her mother-in-law, sa verses 19, kasunod Okay. nung verse 18, Mm-mm. sabi, her mother-in-law asked, where did you glean today? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you. Then Mm. Ruth told her mother-in-law about one at whose place she had been working. Makita mo dyan, as you go on reading that, Mhm. nagkwento si Ruth. Oh, Lahat kung na ano nangyari. yun. Tapos, yung ginawa ni Boaz sa kanya. Yes, everything. Mm. Kinuwento niya. Makita mo dyan that she honors her mother-in-law. True. She respects her. So, she's an honorable person. Yes, she's an honorable woman talaga. Kasi, pwede niya namang sabihin, doon ako kay Boaz. Doon nag-work ako sa field. Yung ano Huwag mo lang, na kausapin, subtle pagod lang. na ako. Oh, yes. 'Di ba pagod siya day and night, tapos makapagkwentuhan ka pa. So, talagang Kung- yung honor niya, hindi lang Mm. love eh. She honors her mother-in-law. Lahat ng ginagawa niya, tinatanong niya sa mother-in-law niya, sinasabi niya sa mother-in-law Mm. niya. And nandun na rin yung isa pa, yung obedience. Na, yung pag may sinabi yung mother-in-law niya, she just obey. Yeah. Kahit mukhang weird. Oh, yep. At pag-usapan In din the natin future. in the next In the future, episode. in the future. Next episode. In the next Chapter episode. 3. Yes. 'Di ba? Parang Grabe, sa excited. sobrang pagmamahal niya, and yun nga po, yung honor na tingin niya kay Naomi, ay ginawa niya yung sinabi lahat ni Naomi. And look naman, 'di Kung ba? saan siya dinala ng Yes. kanyang pagsunod. Yung love, dahil sa love niyang ganun, alam niya kasi ding na hindi siya ipapahamak ni Naomi. Yes. Kaya, truly, Ruth is, a virtuous woman. A Proverbs 31 woman. She's the perfect example. Yes, that's For the Proverbs right. 31 kasi siya talaga yung example. Okay, may second name na yung baby ko. Ano? Naomi Ruth. Pag kay Boaz sa pinag-usapan, Boaz. Pag Diba? babae, Boaz. Boaz. Anyway, So, meron ang na pa po dami. ba dyan na Wala nakita na, in-stop character? ko na. Oo. I think we're going to continue that na lang on the next Yeah, times. next episode. Kasi, ay grabe, exciting yung next. Yeah. So, unti-unti lang, namnamin na Oo, muna natin namnamin. yung mga characters ni Ruth na nakuha natin ngayon, which is the loyalty, yung hard worker, Mhm. loving, yung surrender, surrendering control to your So, God, the Lord, yes. and then yung honor and humble. Virtuous, humility. obedient, Yeah, diligent. I like that. diligent, respectful. Yes. So, So, parang, kung lahat. isipin mo, parang ang dami, no? Pero, babalik at babalik pa rin tayo sa kapag si Lord yung number one sa buhay mo, nasa puso mo, lahat yun nag-flow na lang. yes. Yung mga karak. So, wag po tayong ma-pressure. Ganito pala yung Kailan ko maging ganito? perfect wife. Wala pong perfect wife. Wala. Yeah, Walang pero may perfect. perfect will Yeah. si Lord sa romance. Oy, naalala ko. Ay. Excited siya. Ayun. So, ayan lang. So, talagang Yung kay chill. Ruth. Enjoy the journey. Yes. And I trust hope. the Lord. Seek ye first the kingdom of God. And all And- these things will be added unto you. Yes. And Number all one. things work together for the good of those who love the Lord and who are called according to His will True. talaga. Yes. Kaya So, ito huwag si kayo Ruth. ma-pressure na, ang dami Be the naman. Ruth. Yes. Be the Ruth. Be you the and Ruth. me. You and me. And you, And you Nika. too. And you kay too, Nika ako ladies nakatingin out eh. But there. yes, the ladies out Grabe. there. Yung mga And for singles the pa natin. single men out there, Mhm. these are the type of women character Na examples. talagang super worth. Yes. Super worth it. Yep. Lahat ng effort din na gagawin ng mga kalalakihan, kayo, kung may mga kalalakihan na nakikinig, yung lahat ng effort na ibibigay nyo for a virtuous woman, It's gonna woman, be worth it. it's gonna be worth it. Grabe. Lahat ng pagod. So, kung meron mang mga ladies dyan na sobrang taas ng standards, worth yun. Makita. As long as ito yung mga characters din na makikita natin in that life. So, parang ito Yes. rin kanta ni Daniel Padilla. What? Nasayo na ang lahat. Ayun pala. Sa kanya ba? Pala. Anyway, oo nga. Kinanta niya nga. So, Anyways, and- we're so excited for the next
story. Yes. Grabe Tungkol to. saan po ba ang next? Mukhang Love exciting. story. Yes. Ang paborito ng lahat. Love Yes. story. At madami pala yung ibig sabihin. Parang isang chapter lang, dami palang ibig sabihin nun. The best. So, abangan. Kung gusto niyo pong subaybayan ang episode ng March, ay basahin po natin ang Book of Ruth. 4 chapters lang. Kung sa Bible ko, 5 pages dahil may extra page ng drawing. Pero, 5 Maikli lang pages. siya. Madali. Readable in one sitting. Yes, that's true. Thriving through life's challenges. One story at a time. See you next time. See ya. Bye.